Nakita mo yon? Nagagalit na naman si Mr. Fu. Si Mr. Fu at Mrs. Fu, mag 8 years na silang kasal. Bakit hanggang ngayon, gusto pa rin niyang bumalik sa nakaraan, para lang makita ang una niyang minahal? Tara na, umalis na tayo. Anong ginagawa ninyong lahat dito? Ang proyektong ito, napakalaki na ng nagastos ng kumpanya. Oras, lakas, pera, 8 taon na ang nakalipas. Ang layunin ay magpakita ng resulta sa loob ng 5 taon. Lumipas ang 5 taon, sinabi sa akin ng team na nagtatrabaho sa magnetic field na hindi stable ang signal at aabutin pa ng 3 taon. Ngayon, sinasabi ninyong pumalya ang koneksyon. Bibigyan ko kayo ng 5 araw pa. Kung mabigo kayo ulit, lahat kayo ay matatanggal. 8 years na akong kasal kay Fuye. Pero sa tuwing mukha siyang balisa ng ganito, hindi dahil sa akin. Ang nasa puso niya ay yung una niyang minahal na maagang pumanaw. Pinipilit niya talaga para sa time machine na ito. Para lang makabalik at makita siya. Mga walang kwenta kayong lahat. Bakit ka nandito? Nagdala ako ng pagkain para sa iyo. Hindi maganda ang tiyan mo. Ginawa ko ito para sa iyo. Hindi ko kailangan yan. Kumusta ang kamay mo? Masakit ba? Huwag mo akong hawakan. Hindi ko ba sinabi sa'yo na kung wala akong pahintulot, hindi ka pwedeng pumasok sa lab na ito? Umalis ka. Ngayon na. Hindi kailanman sinubukan ni Yana na makuha ang loob ng tao gamit ang peking ngiti. Simula ngayon, huwag ka nang umiti ng ganyan. Naiintindihan ko. Ma'am, hindi marunong magluto si Miss Yana. Sa susunod, baka. Huwag ka na lang mag-abala. Mrs. Fu. Professor Liu, yung academic journal na binanggit ninyo noong isang araw, pinahanap ko sa kaibigan ko para sa inyo. Ito na ba yun? Oh, salamat po, Mrs. Fu. Nga pala, yung problema. Kaya mo bang ayusin sa loob ng 5 araw? Oh, hindi naman dapat maging problema, pero baka may ilang bugs. Hindi naman ito maaapektuhan ng time travel function, Mrs. Fu, bakit ka naman interesado? Sinimulan lang ni Mr. Fu ang proyektong ito, para kay Miss Yana. Bilang asawa niya, nakikita ko kung gaano kalaki ang effort na ibinuhos niya sa proyektong ito. Kahit ano pa man ang dahilan, ayokong makita itong bumagsak sa kalagitnaan. Mrs. Fu, napakabuti ninyo. Sige na, babalik na ako sa trabaho. Mabait? Ginagawa ko lang ito para sa kasintahan ko. Vachel, 5 araw na lang. Malapit na akong makabalik sa iyo. Time machine ng pamilyang Few. Malapit nang gumana. 5 na lang ang araw bago makita ko si Vachel. Bakit hindi ito bumubukas? Kailangan mong umalis. Hindi ako aalis. Kailangan mong umalis. Hindi ako aalis. Umalis ka. Vachel. Hello. Ma'am, lasing po ang sir. Maaari niyo po bang sunduin siya? Dahil hindi gusto ni Yana, hindi kailanman umiinom ng alak si Vashafiu. Kaya anong palabas na naman ito? Saang bar siya? Nasa Bilan Cemetery po ang sir. Lasing siya. Patuloy niyang tinatawag ang pangalan mo. Palakas ng palakas ang ulan. Pakiusap, pumunta na po kayo agad. Halos makalimutan ko na. Ngayong araw ang death anniversary ni Yana. Tinatawag ang pangalan ko. Si Yilba. Oh, si Yana. Ma'am, nandito na po kayo. Ihanda ang sasakyan. Sige, nakuha ko. Vasha, umuwi na tayo, okay?
Huwag mo akong hawakan. Nandito pa si Yana. Maaasar siya kung makikita niya ito. Isa ka lang impostor na pumalit sa pwesto ng iba. Wala kang karapatang hawakan ako. Vasha Few. Hindi ko gustuhin ni Yana na makita ka. Ganito. Tumahimik ka. Wala kang karapatang banggitin siya. Kasalanan mo lahat. Ninakaw mo ang pwesto na para sa kanya. Gilsu, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin niya na sa akin? Iniligtas niya ang buhay ko. Siya ang mamahalin ko habang buhay. Vasha, kumalma ka. Ang tanging maibibigay ko sa kanya ay ang pwesto sa tabi ko. Kaya bakit ka, walang kahihiyang, kinukuha ang sa kanya? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Tanging siya lang. Ang karapat-dapat sa akin. Hindi ikaw. Hindi kita mamahalin kailanman. Vasha, Kahit na pagkatapos ng lahat ng iyon, ganito pa rin ang pagmamalasakit niya sa akin. Gilsu. nanay. Sinabi ko na sa'yo. Maliban kay Vachel, hindi ako magpapakasal sa iba. Vachel, si Vachel Jiang ay wala na. Nasa rurok ka ng iyong kabataan. Gugugulin mo ba talaga ang buong buhay mo ng mag-isa, para lang sa isang taong patay na? Yil, baka mabagsik ang tunog ng tatay mo. Pero tama naman siya. Lumaki kayong magkasama ni Vachel, at nagmamahalan. Pero pumanaw na siya, hindi mo pwedeng hayaan na pigilan ka niya, habang buhay. Nanay, ako. Nakilala namin ng tatay mo. Ang anak ng pamilyang Fu, gwapong-gwapo siya, at napakagaling niya. Kahit na hindi kasing taas ng ating pamilyang Su, ang estado ng pamilyang Fu. Kamakailan, sinimulan ng pamilyang Fu, ang proyektong Time Machine. Ang pangunahing namamahala sa proyektong ito ay siya. Time machine. Oo, malapit na silang dumating. Kaya makikilala mo siya at magdedesisyon ka pagkatapos. Kung talagang gagana ang time machine, ibig sabihin ba nito ay makakabalik ako at makikita muli si Vachel? Ma'am, dumating na ang pamilyang Fu. Hoy, kaibigang Fu, matagal na tayong hindi nagkita. Bihirang bisita. Sir, ma'am. Vachel. Hoy, huwag mo siyang tawaging Vachel. Si Vasha to. Hindi si Vachel. Ang mga mata na iyan, kamukhang kamukha ni Vachel. Ang mga mata na iyan, sana hindi sila masaktan. Nakasama ko siya buong gabi. Sa loob ng 8 taon, tuwing araw ng alaala ni Yana, nilalasing ko ang sarili ko. Yilsu, hindi ka nagreklamo kahit minsan. Talaga bang ganyan mo ako kamahal? Mahal niya ako o hindi, ano naman ang pakialam ko doon? Ginawa niya lang yan dahil dapat lang. Pinalitan niya naman si Yana sa huli. Gising ka na. Bakit ka lang nakatayo dyan? Tumutunog na ang alarm. Patayin mo na. Yilsu, ano ang ibig sabihin nito? 8 taon na tayong kasal, at hindi mo pa alam ang pangalan ko. Ano ang ibig mong sabihin sa Vachel? Hindi yun. Alam ko na, lahat ng kabaitan mo ay palabas lang. Ang gusto mo lang naman ay tawagin ginang Phil, hindi ba? Kung ganoon nga, magdiborsyo na tayo. Hindi pwede. Kagabi, pagod lang talaga ako, kaya nagkamali lang ako ng type ng pangalan. Akala mo maniniwala ako dyan? Totoo ang sinasabi ko. Vasha. Nagkamali lang talaga ako ng type ng pangalan. Pakiusap. Pwede bang huwag na tayong magdiborsyo? Vasha. Hindi kasing walang alam ni Yana ang katulad mo. Yilsu, sino ang niloloko mo sa kahabag-habag mong pag-arte? Ikaw ang nagkamali ng type ng pangalan ko.
Ikaw. Dahil gusto mo, talaga ang titulong Mrs. Few, may banket mamaya. Sumama ka sa akin, tandaan mong magsuot ng puting damit. At huwag hawakan ang anumang pag-ari ni Yana. Malapit nang magtagumpay ang time machine. Sa kritikal na sandaling ito, talagang hindi ako pwedeng umalis. Vachel, hintayin mo ako. Ang 20 hampas na ito ay paalala sa'yo. Na wala kang karapatang tawagin akong Vachel, at saka, hindi ka tinawag ni Yana na ganyan. Dahil igigit mong pakasalan ako at pumalit kay Yana. Dapat masunurin ka. Tawagin mo akong Vasha gaya ng ginagawa ni Yana. Pagkatapos ng lahat, medyo kahawig niya ang boses mo. Kung hindi, makakansela ang engagement. Vachel, Yilsu. Kapag kasama mo ako, umaarte kang mahinhin at masunurin. Pero sa sandaling umalis ako, tinatawag mo ang pangalan ko. Nagmamakaawa na bigyan kita ng atensyon. Yilsu, hinihiling mo na maghintay ako sa'yo. Malayo lang yan sa pangarap. Hindi ka kailanman makakapantay kay Yana. Sir, gising ka na. Masarap ang kalalabasan ng lugaw ngayon. Basta't magustuhan mo, sir. Ma'am ay gumising ng maaga para gawin ito para sa'yo. Sinabi niyang uminom ka kagabi at nag-aalala siya na baka sumama ang tiyan mo. Masama ang lasa nito. Kunin mo ang chef para gumawa ng iba. Pero sir, siya mismo ang gumawa nito. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ako ang pinuno ng pamilyang ito, hindi siya. Nasabi ko na dati pa, ang tanging babae na tatawagin kong asawa ay si Yana. Yilsu, hindi lang siya karapat-dapat. Opo, sir. Ipapaayos ko sa kusina ang bagong almusal kaagad. Malinaw na nasanay na si sir, na nandyan si ma'am, pero iginigiit niyang umarte na parang, hindi niya kaya siyang tiisin. Hayes, kailan niya kaya sa wakas, malalaman ang tunay niyang nararamdaman? Palitan ang lahat sa villa na ito na may kinalaman kay Yilsu. At ito rin, palitan ang litrato ng kasal namin ni Yana. Opo, sir. hindi pa nga ako nakakapag-wedding photo. Kasama si Vachel. Mukha siyang magaling sa wedding suit. Ano ang tinitingnan mo? Yilsu. Babalaan kita, kung hindi sa'yo ang isang bagay, hindi ito magiging sa'yo, mas mabuti pang huwag kang magkaroon ng kung anong ideya. At, sino ang nagsabi sa'yo na pwede mong hayaang nakalugay ang buhok mo? Hindi gagawin ni Yana, ang lumabag sa patakaran tulad mo. Dali, itali mo na ang buhok mo. Ano ang tingin na yan sa mukha mo, Yilsu? Talaga bang hindi ka masaya? Huwag mong kalimutan, paulit-ulit mong pinakiusapan, napakasalan kita. Kung hindi ka masaya dito, pwede kang umalis dito anumang oras. Ibalik mo lang ang pwesto ni Yana. Tiisin mo lang ng kaunti pa, makikita ko na rin si Vachel sa lalong madaling panahon. Kumusta na ang proyektong time machine na ginagawa ninyo? Malapit na itong matapos. Bakit ka nagmamalasakit? Babalaan kita, babalik ako at hahanapin si Yana. Huwag mo akong susubukang pigilan. Hindi kita pipigilan. Kaninong maliit na babae ito, na mahiyain? Vachel, napakalaki ng takot ko sa iyo. Huwag ka nang tumingin, ang pangit ng hairstyle na ito. Hindi. Hindi ba ito ang aking kaibig-ibig, kaakit-akit, maganda, at mapagbigay na kasintahan, Yilsu?
Will, huwag kang maging insecure. Kailangan mong maniwala sa iyong sarili. Palagi kang magiging ang pinakamaganda, ang pinakamahusay sa mundo. Kahit anong ayos mo sa buhok mo. Kahit ano pa ang suotin mo. Ikaw pa rin ang palaging makakakuha ng atensyon ko. Will So. Handa na ako. Mas maganda yan. Vachel. 4 na araw na lang. At sa wakas ay magkikita na tayong muli. Tagay, inom. Hoy, Ginoong Fu. Bihirang bisita. Hindi ka ba interesado sa time machine na yan? Bakit kasama ang pamilya sa karaoke ngayong gabi, ha? Mukhang umuusad na ang usapang pag-ibig. Hindi. Kailangan pa ba nating manghula? Malamang damaykit lang siya kay Ginoong Fu at ayaw nang bumitaw. Alam ng lahat sa puso niya. Si Binibining yan na lang. Totoo yan. Pero si Yilso, mayaman din naman siya. Hindi naman siguro siya ganoon kawalang hiya, di ba? Sa sinasabi mo, minamaliit mo ang karisma ni Ginoong Fu. Maniwala ka sa akin kung sabihin niya lang, tatawid siya sa apoy para sa kanya. Hoy, tumaya tayo. Umuulan ng malakas sa labas ngayon. Sa tingin mo siya, tatakbo palabas sa ulan. Para kay Ginoong Fu, talaga. Wala tayong dalang payong. Ginoong Fu, yun nga ang punto, walang payong. Huwag mong sabihing naawa ka sa kanya. Hala, nagbibiro lang ako. Maglaro kayo ng mga laro nyo. Hoy, Ginoong Fu, Boss Fu, anong meron? Boss Fu, Ginoong Fu, anong nangyayari? Anong nangyari? Sumasakit ang tiyan ni Ginoong Fu, baka sumusumpong ang kanyang gastritis. Gastritis? Akin nga. Hoy, lumayo ka. Doktor ka ba? Akala mo makakatulong ang pagtingin lang? Ginoong Fu, pinagpapawisan ka na sa sakit. So, kumusta ang pakiramdam mo? Malala na ba? Gusto mo bang pumunta sa ospital? Ayos lang. Sumusumpong lang ang dati kong problema. Huwag kang mag-alala, gagaling din ako agad. Bantayan niyo siya. Kukuha lang ako ng gamot. Kita mo, sabi ko na nga ba, kailangan lang sabihin ni Ginoong Fu at gagawin niya ang lahat para sa kanya. Binanggit lang na, pinagpapawisan ako sa sakit. At nagpanik siya. Mukhang mahalaga talaga. Ako sa kanya. Kumusta? Kailangan ko ng omeprazole at belladonna tablets. Masakit ba ang tiyan mo? Bakit ikaw ang bumibili ng gamot? Para sa kasintahan ko. May problema na siya sa tiyan mula pa noong bata siya. Ay, hindi biro ang sakit ng tiyan. Dapat siyang pumunta sa ospital kapag may oras siya. Vachel, marami akong natutunang masasarap na recipe. Pagbalik ko, pangako, hindi na kita hahayaang dumaan. Sa ganoong sakit muli. Salamat. Pwede mong gamitin itong payong. Halika na, Ginoong Fu. Halika na, 3, 2, 1, bukas. Ginoong Fu, talo ka na naman. Halika na, uminom ka na. Seryoso, ang tanga ko talaga. Gamot para sa pananakit ng tiyan. Gaya ng inaasahan, pagdating sa pagiging tapat, walang sino man dito ang makakapantay kay MS. So, ibig sabihin, hindi ka pa ba nasasanay? Sa loob ng 8 taon, marami na siyang nagawa para kay Ginoong Fu. Lumabas lang siya sa ulan para bumili ng gamot, wala lang yon, talaga. Oo nga pala. Noong minsan siyang nagalit, ay noong namamaga ang mga mata ni Ginoong Fu. Nasaktan siya, alam mo na. Karaniwan hindi mo mahahalata, pero maganda talaga ang hubog ni MS. So, kung talagang hindi gusto ni Ginoong Fu si Ginang So, ibigay mo na lang siya sa akin. Sa totoo lang, sa ganyang katawan, kung walang may gusto sa kanya, hindi ba't sayang lang?
Naglakas loob kang hawakan ang babae ko. Ginoong Fu. Siguro ay iuwi niyo na ang asawa niyo at hayaan siyang magpalit ng damit. Ginang. Ang patokan niyo. Ano ba ang pinagsasabi mo? Siya na lang ang karapat-dapat tawagin ginang ninyo. Pinapalitan lang niya si Yana, iyon lang. Tawagin siyang ginang. Hindi siya karapat-dapat. Siyempre. Ito ang tunay na Fuye. Walang paraan na ipagtatanggol niya ako. At isa pa, sinaktan kita para tandaan mo. Kahit hindi ko siya mahal, siya pa rin si Ginang Fiu. Kung minamaliit mo siya, minamaliit mo ang buong pamilya Fiu. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, Ginoong Fu. Ang aplikasyon mo para sa kwalifikasyon sa pananaliksik. Hindi na namin ito isa sa alang-alang. Ginoong Fu, alam kong nagkamali ako. Kahit anong parusa ang gusto mo ay ayos lang. Pakiusap, huwag lang ang pamilya ko. So Jinyu, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Kapag nasa labas ka, kailangan mong bantayan ang iyong imahe. Hindi kailanman magiging kasing ligaw ni Yana ang ginagawa mo. Anyway, nakipagsabuatan ka sa kanila para guluhin ako. Pero ngayon, sinisisi mo ako sa pagiging hindi nararapat. Hindi ba ikaw ang pinaka hindi nararapat dito? Papunta na ako sa trabaho. Bahala ka sa sarili mo. At saka, lahat ng tungkol kay Yana dito. Bawal mong hawakan kahit isa. Kung hindi, harapin mo ang mga kahihinatnan mo. Eldeneth. Hindi ako makapaniwala na gumawa ka ng dahilan para sa sarili mo. Kaya nagtatago ka na naman sa basement. Para magluksa sa harap ng memorya ni Yana? Nagpapalit-palit ka 2 buwan. Talagang pinaghirapan mo. Vachel, saan tayo maglalaro ngayon? Magsepilyo ka na lang. Hoy, Yilsu. Niloloko mo ba ako? nye. Bakit ka ang tanga? Ang lambot ng pisngi mo. Ang sarap hawakan. Yana, magkikita rin tayo agad. Sobra na akong namumulila sa'yo. Hindi ka pa ba nasasanay? Sa loob ng 8 taon. Si Silso. Napakarami nang nagawa para kay Mr. Oh, at ngayon, nagpapakalublab lang siya sa ulan para bumili ng gamot. Ano bang malaking bagay doon? Oh, oo nga. Ang tanging oras na nagalit siya ay nung nagkaproblema ang mata ni Mr. Oh, at nasaktan siya. Anong ginagawa mo? Bakit ka sumisigaw? Tinitingnan ko lang kung ano ang nangyayari. Inaarte mo na parang kayamanan. Hindi gusto ng ate ko ang bulaklak na ito. Gusto ni Vasha yan. Wala ka talagang hiya. Ang sigasig mo sa pagiging kapalit ng iba. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, hindi ka man lang katumbas ng isang hibla ng buhok ng ate ko.
Bilang nakababatang kapatid ni Miss Yana, pumasok ka sa bahay ng iba sa kalagitnaan ng gabi, tapos nag-aasta kang bossy sa may-ari. Ito ba ang tinuro sa'yo ng pamilyang yun? Ikaw, Yilsu, paano mo nagawang kausapin ako ng ganyan? Alam mo ba kung saan ang lugar mo? Ako ang nakababatang kapatid ni Hina yun. Kahit anong gusto kong gawin dito, hindi pakialam ni Vasha. Sino ka para utusan ako? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, kung hindi dahil sa'yo, matagal na sanang ako ang pinakasalan ni Vasha. Inagaw mo. Hindi lang pwesto ng ate ko, pati na rin ang sa akin. Ha? Nagnakaw ng boyfriend ng iba, tapos gusto mo pa ring maging kabit? Nakakadiri ka. Yilsu, paano mo nagawang insultuhan ako? Bakit ko iniisip si Yil? Yana, babalikan kita bukas. Yil, anong drama na naman yan? Ay, Kahit si Vasha ay talagang nag-aalala ng ganito para sa akin. Vasha, ano ang ginagawa mo? Tingnan mong mabuti. Ito si Yilsu, hindi ang kapatid kong si Yana yun. Kaya totoo nga, dahil sa mga damit na ito, inakala niyang iba ako. pagkatapos ng lahat, siya pa rin si Imrafyu. Ano nga bang nangyari? Vasha, malapit na ba ang kaarawan ng kapatid ko? Namimiss ko siya, kaya gusto ko siyang makita. Pero, pagpasok ko pa lang, sinigawan na niya ako. Sabi niya kapatid niya si Yana. Hindi karapat-dapat pumasok at marami siyang sinabi na hindi magalang tungkol sa kapatid ko. Kahit na, sinabi pa niya. Buti na lang maagang namatay ang kapatid ko. Kung hindi, hindi siya makakasal. Ano, Yilsu, saan ka kumuha ng tapang? Hindi totoo yan. Kung hindi, ano yan? Hindi naman ako magsasalita ng hindi magalang tungkol sa kapatid ko na pumanaw na. At ito, hindi ko sisirain ang mga gamit ng kapatid ko. Ito ang huling gawa ng kapatid ko. Bago siya namatay. Kasi naman, si Hil ay sobrang selos na mas mahal ni Vasha ang kapatid ko. Kaya gusto niyang sirain ang mga gamit ng kapatid ko. Paalisin lahat ng kanya sa pamilya Fu para siya na ang pumalit. Kaya na yun. Sino ba talaga ang maniniwala sa sinasabi mo? Yil, masyado na ba akong naging mabait sa'yo, kaya nakalimutan mo na ang lugar mo? Talagang malupit ka. Nakuha mo na ang pwesto ni Yana. Gusto mo pang sirain ang mga bagay na binigay niya sa akin noong nabubuhay pa siya. Alam mo ba, ito ang binigay niya sa akin bago siya pumanaw. Ang huling painting. I-lock niyo siya sa basement. Ipakuha niyo sa kanya ang pag-amin sa harap ng memorial tablet ni Yana. Nakakulong sa loob ng 3 buong araw at gabi. Kung hindi, hindi niyo pwedeng palabasin. Vasha, dati iniisip ko, hindi sapat ang 8 taon para mapawi ang galit ng isang tao. Pero dapat sapat na iyon para makilala ng malinaw ang isang tao. Sa nakalipas na 8 taon, hindi ako lumagpas sa linya. Hindi ko hinawakan ang anumang pag-aari ni Yana. At ngayon, dahil lang sa ilang salita ni Kiana, naniwala ka pa rin sa kanya. Hil, ano pa ang tinitingnan mo? Bilisin mo, at lumuhad ka, humingi ka ng tawad sa kapatid ko. Ano ang tingin na yan sa mga mata niya? Talaga bang inaapi siya? Hindi, mahal na mahal niya ako. Hindi nakakatwa kung gagawa siya ng ganito, dahil sa selos. Kayo dalawa, bantayan niyo siyang mabuti. Ipakuha niyo sa kanya kay Yana, habang paulit-ulit na ipinapalo ang ulo sa lupa ng 3 buong araw at gabi. Kung hindi pa sapat, kukunin ko kayo para punan ang kulang. Opo. Ang 3 araw sa ilalim ay hindi naman ganoon kasama. Sa 3 araw, makakabalik na rin ako at makikita ko ulit si Vachel. Ginoong Fu, 3 araw ka nang walang tigil sa trabaho. Hindi kumakain o umiinom. Magpahinga ka muna. Hindi na kailangan.
Hello? Ano? Sige. Ipadala mo sa akin. Hoy, Professor Leo, Ginoong Zhang, nasaan si Ginoong Fu? Nandito ka na rin sa wakas. Nasa lab pa rin si Ginoong Fu. 3 araw at gabi na siyang nandyan. Subukan mong kausapin para magpahinga. Sige. Bakit hindi mo ito sinuri agad? Walang nagutos sa akin na tingnan noon. Ang kasambahay, nakita ito kaninang umaga, habang naglilinis. Napanood ko na ang security footage. Hindi ikaw ang nanira ng mga gamit, at hindi mo nasira ang painting. Pero noong ginugulo ni Kiana ang mga gamit, bakit hindi mo siya pinigilan? Iyon din ang iyong kabiguan. Bilang miyembro ng pamilyang ito, kalimutan mo na, hayaan na muna natin yan. Kapatid pa rin siya ni Yana. Kaya sobrang namimiss niya ang kapatid niya, kaya natural lang na aksidente niyang, nagulo ang mga gamit nito. Pinayuko ko na siya at nag-apologize, sa harap ng puntod ni Yana. Simula ngayon, huwag mo na siyang guluhin pa. Paano ko hindi napansin noon? Na isa ka lang. Mapagpanggap na walang alam. Ano? Hindi ako naniniwala na hindi mo alam kung ano ang nararamdaman ni Kiana para sa iyo. Ang isang tulad mo, kahit pa makabalik ka sa nakaraan o hindi. Hindi ka rapat-dapat sa tunay na pag-ibig. Wala lang yan. Pwede na ba akong umalis? Kumusta na ang proyektong time machine? Bukas ang unang time reversal. Nga. Mas mabuti pang huwag kang sumira ng kahit ano. Dahil kung gagana man ito o hindi bukas, hindi ako mahuhulog sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko gagambalain ang time machine. Mabuti, sabihin mo sa nani na gumawa ng mga pampalakas para maprotektahan ang boses niya. Babalik na siya para makita ang kanyang tunay na minamahal. Sa ganitong pagkakataon, naaalala pa niyang protektahan ang boses ko dahil lang medyo kamukha ito ng Kiana. Vasha, dapat ba kitang purihin sa pagiging maalalahanin? O sa pagiging isang malambot? Gayahin mo si Yana at tawagin mo akong Fu Honey. Sige na, tawagin mo ako. Halika na. Ubo. Mahirap ba para sa'yo? Pero kanina lang, hindi siya nagreklamo. Isang araw na lang at makikita ko na rin si Vachel. Vachel, hintayin mo ako. Vasha Few. Ang unang pagkakataon na magamit ang time machine ay akin lang. Vasha, bitawan mo ako. Yana, bakit mo tinatawag ang pangalan ko? Galit ka pa rin ba sa akin? Nagalit ka ba dahil matagal na akong hindi dumadalaw? Huwag kang mag-alala. Bukas dadalaw ako, okay? Yana, miss na miss kita. Vasha, nag-init ako ng gatas para sa iyo. Inumin mo bago ka matulog, okay? Yana, Mahal, ayaw mo bang inumin ang gatas na pinainit ko para sa iyo? Hindi mo na ba ako mahal? paano naman hindi? Ang paborito ko ay ang gatas na pinapainit mo para sa akin.
Mahal, ano ang password ng core program na ginawa mo? Ito yung kwintas na suot ni Yana noong araw na iniligtas niya ako. Talaga nga si Yana. Yana. Siyempre, ang password ay ang birthday mo. Sorry. Ang unang pagkakataon na magamit ang time machine ay akin lang. Kung hindi, hindi na ako magkakaroon ng ibang pagkakataon. Profesor, hindi ba't si Jifu ay pupunta sa lab ngayon para subukan ng time machine? Gabi na at wala pa rin siya. Baka may nangyari sa bahay. Maghintay pa tayo ng kaunti. Nandito na siya. Vachel, sa wakas makikita na kita. Karaniwan, pumupunta si Ginang Fo sa laboratorio. Hindi siya ang karaniwan niyang itsura. Oo, paano natin hindi napansin dati? Siya ay napaka-elegante at sopistikada. Simulan na natin. Gusto mong gamitin ng time machine? Alas 10 na. Bakit hindi mo ako tinawagan? Hindi ba dapat pupunta ako sa laboratorio ngayon? Pero sinabi sa akin ni Ginang Fo kaninang umaga na lasing ka kagabi at sinabi sa akin na huwag ka nang gisingin para makapagpahinga ka ng maayos. Yana, bakit mo tinatawag ang pangalan ko? Huwag kang magagalit. Pupunta ako bukas, okay? Vasha, nagpainit ako ng gatas para sa iyo. Inumin mo bago ka matulog, okay? Pumunta ka na sa laboratorio ngayon din. Alamin mo kung saan nagpunta si Yelsu. Ginang Fo, sinabi ni Jifu. Siya dapat ang una, nagagamit nito. Naayos mo na ba lahat ng iyong mga bog? Siyempre, Sa pagkakaalam ko, ang time machine ay hindi konektado sa ating nakaraan. Ito ay kumokonekta sa isang parallel universe, simula ng isang bagong timeline. paano mo nalaman yan? Wala pang sumusubok sa time machine. Si Ji Fu ay hindi lang ang developer ng laboratorio ninyo, siya rin ang pinuno ng pamilyang Fu. Kung may mangyaring mali, hindi ka pa kakawala ng pamilyang Fu. May punto ka dyan, Profesor. May punto siya, dagdag pa, para mapabilis ang mga bagay. Hindi pa natin nakukuha ang unang bersyon. Ginang Fu, alam ba ni Jifu na ginagawa mo ito? Siyempre, alam niya. Kung hindi, hindi ako narito ng mag-isa. Nag-aalala lang ako. Alam ninyong lahat kung gaano kalaking pagsisikap ang ibinuhos ni Ify sa proyektong ito. Kung may mangyaring mali sa unang pagkakataon. Alam ko rin na ang password ng core program ay ang petsa ngayon. Sinabi rin iyon sa akin ni Gifu. Kailangan mong maniwala na alam niya ang lahat ng ito, tama? Sige, kung alam ni Jifu, hindi na kami magsasalita pa. Sige na, umpisahan mo na. Nakita na namin, Jifu, ma'am ay pumunta sa laboratorio kaninang umaga pa lang. Bakit siya pumunta sa laboratorio? Hello. Kahit sino pa ang pumunta sa laboratorio, nang walang pahintulot ko, walang sino man ang pwedeng humawak sa time machine. Pero, matagumpay ang pagsisimula. Kumukonekta na. Yilsu. Wala pang sumubok sa kaligtasan ng bersyong ito. Paano ninyo hinayaan na gamitin niya ito? Paano kung may mangyaring mali? At ang bersyong ito ay nagbibigay lang ng isang pagkakataon. Kung nagamit niya, ano ang dapat kong gawin? Sino ang nagbigay sa kanya ng pahintulot? Sabihin niyo sa akin. Ginoong Fu, hindi ito ang iniisip ninyo. Kung gayon, ano ito? Hindi ba siya nawala?
O binalik niyo siya, ibalik din niyo ang pagkakataon ko. Ginoong Fu, hindi ninyo talaga masisisi ang profesor dito. Pumasok si Ginang at sinabing inaprubahan ninyo ito. Talaga, Ganoon nga ang nangyari. Ano ang sinabi niya? alam niya kung gaano kapanganib ang proyektong ito. Nag-alala siya na baka may mangyaring mali sa unang pagkakataon. Sinabi niya sa amin na gusto niyang subukan muna ito. Talagang sinabi yan ni Ginang. Ginoong Fu, kung hindi ninyo kami pinaniniwalaan, maaari ninyong tanungin ang iba. Sa totoo lang, hindi namin ginawa ang desisyong ito nang wala kayo. Ginoong Fu, talagang sinabi yan ni Ginang. Dahil kaninang umaga, nang sinabi niya sa akin, sinabi niya, pagkatapos ninyong magising, magluluto siya ng masarap para sa tiyan ninyo. Talagang nagmamalasakit si Ginang sa inyo. Talaga bang? Mahal niya ako ng ganoon? Mahal niya ako ng sobra. Ipapahamak niya ang sarili niyang kaligtasan para sa akin. Ginoong Fu, huwag po kayong magagalit. Napatunayan ng eksperimento ni Ginang, ang aming makina, na gumagana ng perpekto, at ang bersyon na ito ng time machine, ay maaari lamang bumalik, hindi makabalik. Susunod, gumagawa kami ng pinahusay na bersyon, na may pindutan ng pagbabalik. Pagkatapos, makakabalik ka sa timeline na ito. Kaya bilisan niyo at i-upgrade ito. Huwag niyong sayangin ang oras ko. Opo, Ginoong Fu, matatapos namin ito. Sinabi ninyong maaari lamang bumalik, hindi makabalik? Opo, Ginoong Fu. Ang bersyong ito, ay wala pang naka-install na pindutan ng pagbabalik. Kaya ibig sabihin, si Yil ay wala na, sa mundong ito magpakailanman. Lene, mabuti na siguro iyon, 8 taon na at napaka-inosente pa rin niya. Kahit anong gawin mo, hindi ako mahuhulog sa'yo. Ngayon, wala nang nakikipag-agawan para sa pwesto ni Yana. Masaya ba talaga si Ginoong Fu? Bakit parang nararamdaman ko, mukha siyang malungkot kanina nang malaman niya na hindi makakabalik si Ginang? Magtrabaho na kayo. Paumanhin, Yana. Medyo mahuhuli ako sa pagsundo sa'yo, mayroon kasing lumitaw. Pero, ang araw na sa wakas ay magkikita tayo, ay papalapit na ng papalapit. Ito yung kwintas na suot ni Yana noong araw na nailigtas niya ako. Si Yana nga. Kagabi, panaginip ba yun o? Hindi ba sabi ni Yana? Hindi siya nakasuot ng kwintas. Kahit ano pa, ayos lang. Makikita ko rin naman si Yana agad. Yana, pag nakita kita sa susunod, sumusumpa ako, ipakikilala kita sa mga magulang ko. Magpo-propose ako sa'yo. And Refu, ikaw lang ang magiging. Sir, Alam niyo po ba kung anong oras na? Nasaan na ang tanghalian? Akala niyo siguro dahil wala ako. Pwede kayong magpabaya, di ba? sir, hindi po ba umuwi si ma'am kasama nyo? Bakit siya ang binabanggit niyo? Yung chef na nasa payroll dito ang tinutukoy ko. Pero, lahat po ng pagkain nyo ay niluluto ni ma'am. Ano? Hindi nyo pa po alam? Hindi maganda ang sikmura nyo. Simula po nung ikinasal kayo ni Madam, siya na ang gumagawa ng lahat ng pagkain nyo. Maganda naman ang kalalabasan ng lugaw ngayon. Maagang-aga pong gumising si Madam para gawin yan para sa inyo. Dinalhan kita ng pagkain mo. Sensitibo ang sikmura mo. Ito ay... Hindi ko kailangan. Masama ang lasa. Sir, talagang nagmamalasakit po si ma'am sa inyo. Kanina, nakita ko pa nga si ma'am na nagbabasa ng nutrition box para lang matutunan kung paano kayo gagawa ng masustansyang pagkain. Masustansyang pagkain. Sino ang nagpahintulot sa inyo dito? Halika na, tikman mo ang masustansyang pagkain na ginawa ko para sa iyo. Kunin mo na, hindi ko kailangan. Tikman mo lang kahit isang subo. Mabuti yan sa sikmura mo. Sabi ko hindi ko kailangan. Pwede mo ba akong tigilan? Bilang in review, hindi ba trabaho niya ang magluto para sa akin? Ikaw, humanap ka ng magluluto. Kumuha kayo ng mas magagaling na chef. Ano ba to? Nakakadiri. Pero sir, ang chef na ito ay kinuha mula sa isang 5-star hotel. Yil. Napakarami mong ginawa para akitin ako ng ganyan. Naghihintay ka lang pala na malaman ko.
Tapos inaasahan mong magpapasalamat ako sa'yo. Lene, managinip ka. Kahit busy sa trabaho, kailangan mo pa ring magpahinga. Uminom ka pa ng mas maraming tubig. Yil. Pagdating sa pagpapapansin sa sarili mo, talagang pro ka. Sabihin mo kay Liu, kung hindi matatapos ang bagong time machine sa loob ng 1 linggo, pwede nang tumigil sa pagtatrabaho ang buong project team nila. Vasha. Ang pag-inom ng isang basong gatas bago matulog ay nakakatulong sa pagtulog. Yil. Talaga bang hindi mo ako mapayapa? Sir, gabi na po, bakit hindi pa kayo nagpapahinga? Kumuha lang ng maiinom. Lanta na lahat ang mga bulaklak na ito, bakit hindi nyo pa tinatapon? Ang mga bulaklak sa bahay ay karaniwang binibili at pinapalitan mismo ni Ginang Fu. Kung iisipin, ilang araw ko na siyang hindi nakikita. Sir, alam niyo po ba kung kailan siya babalik? Hindi na siya babalik. Tandaan nyo. Simula ngayon, iisa na lang ang babae ng pamilya Fu, at iyon ay si Yana. Opo, sir. Itapon nyo na. Hindi na pinapayagan ang ganitong klase ng bulaklak. Dito. Opo, sir. Magpapasabi na lang po ako bukas ng umaga. Simula ngayon, dito ka natitira. Pero anumang may kinalaman kay Yana, bawal mong hawakan. O kahit lumapit man lang. Bakit ilan lang ang mga damit mo? Yil, hindi naman kulang sa pera ang pamilya Fu. Bakit hindi ka pa rin bumibili ng ilang desenteng damit? Tigil. Ano yang suot mo? Hindi isusuot ni Yana ang ganito kasiglang damit. Bawal mo nang isuot muli ang ganyan. Yil. Ganito ka pala gumawa ng bagay. Bahala na. Dahil alam mo ang lugar mo. At hindi mo hinawakan ang gamit ni Yana. Palalampasin ko na ito sa pagkakataong ito. Ano ito? Ito ang sulat kamay ni Yil. 15 taon na ang nakalipas, hindi ko pa nga siya kilala. Ibig kong sabihin, Yilsu, bakit ka ba ganoon katigas ang ulo na pakasalan ako? Nalaman ko na pala na gusto mo ako noon pa man. Lene. Kaya naman pala, hindi mo inalintana ang paglabag sa mga alituntunin ng pamilya para lang tawagin ang unang pangalan ko. Ang tanga mo. Hindi mo alam kung paano baybayin ang pangalan ko. Hindi mo na lang tinanong. Hulyo 23, maaliwalas ang langit. Kaarawan ngayon ni Vachel. Maligayang kaarawan, Vachel. Nakakalungkot, hindi ko pa rin siya maipagdiriwang ng personal ngayong taon, pero balang araw, hawak ko ang cake at babatiin ko siya ng happy birthday ng mag-isa. Matagal na mula nang huli kong makita si Vachel. Namimiss ko talaga siya.
Saan ka na naman pupunta ng ganito kalaliman? Kausap kita, hindi mo ba narinig? Ito ba? Ang cake na binili mo para sa akin. Ha? Maligayang kaarawan. Yil. Talaga namang marunong kang magtago ng sikreto, ano? Noong hindi mo pa ako kilala, sinulat mo lahat ng mga kabaliwan na ito tungkol sa akin. Sa totoo lang, nakakadiri. Yana. Hintayin mo ako. Sa pagkakataong ito, ililigtas kita. Tulad ng pagligtas mo sa akin. At pagkatapos, magkakasama tayong tatanda. Okay. Kumusta? Naka-upgrade na ba lahat? Ginoong Fu, huwag kang mag-alala, matagumpay na na-upgrade ang time machine. Ang link button ay nakapasa na rin sa lahat ng tests. Mabuti naman. Kung gayon, simulan na natin. Ginoong Fu, bago tayo magsimula, may ilang bagay lang akong kailangang kumpirmahin sa inyo. Pagkatapos ninyong gamitin ang time machine, papasok kayo. Sa isang parallel timeline sa nakaraan, alam ko na ang lahat ng iyan. Lahat ng tungkol sa kumpanya at sa pamilya ko ay naasikaso na. Bukod pa riyan, mayroon tayong link button, di ba? Hindi na kailangang mag-alala. Sige, kung wala na kayong ibang katanungan, simulan na natin. Heto na ang link button. Ginoong Fu, sige na po. Ginoong Fu, huwag kang mag-alala. Pangako, gagawin ko ang pag-aalaga sa lahat dito para sa'yo. Gumana. Talagang nakabalik ako. Tara na. Yilsu. Alainan. Baka nagkamali lang ako ng akala. Kahit na sa puntong ito, hindi ko pa siya kilala. Matagal na siyang may gusto sa akin. Imposibleng makasama siya ng ibang lalaki. Sa puntong ito, hindi pa kami nagkakatuluyan ni Yana. Hindi pa nagyayari ang lahat ng iyon. Basta't magpunta ako para mag-propose kay Yana ngayon. May oras pa para baguhin ang lahat. Hoy, Yana. Vachel, hindi ka dapat magmaneho pa uwi ngayong gabi. Naalala mo ba iyon? Oo, anong problema, Gil? Sobrang stress ka ba? Palagi ka na lang nag-aalala para sa akin. Sa nakaraang buhay ko, sa araw na ito, si Vachel ay nabangga sa ibang kotse pa uwi. Namatay siya dahil sa pagkawala ng dugo. Hindi ko nalaman hanggang sa araw bago ako bumalik sa mundong ito. Na nalaman kong ang kasama ni Vachel sa aksidente ay si Vasha Fu pala. Gil. Sa ngayon, hindi ko pa rin alam kung si Vasha ay nakatawid na rin. Kaya hindi ako sigurado kung may magbabago sa aksidenteng iyon ngayong gabi. Pero si Vachel, hindi na dapat siya masaktan muli. Kailangan mo na bang umalis ngayong gabi? Sobrang gabi na. Hindi ligtas. Na nasa labas ka pa ng ganito kalalim. Kailangan ko nang umuwi ngayong gabi, pero pangako sa'yo. Magiging maingat ako. Bakit hindi ka kumuha ng driver? Okay, pupuntahan kita agad pagkatapos kong dalawin ang nanay ko sa ospital. Huwag kang mag-alala. Sa narinig ko sa telepono, mukhang sobrang nag-aalala ang tatay mo. Dapat unahin mo ang nanay mo. Sige na. Pero kailangan mong kumuha ng driver. At magmaneho ka ng dahan-dahan, okay? Nakuha ko. Sige na. 20 taon na akong nagmamaneho sa daang iyan. Basta't mag-iingat ako, ayos lang yan. Yana. Vasha, Yana. anong problema? Yana. Miss na kita. Pumunta ako dito ngayon kasi may gusto akong itanong sa'yo. Gusto mo bang maging tayo? Bakit? Masyadong biglaan. Ayoko nang maghintay pa. Ayoko nang ma-miss ka ulit. Yana. Gusto mo bang maging tayo? Oo naman. Pero, anong ibig mong sabihin ulit? Walang pero, basta't gusto mo. Dadalhin kita para makilala mo ang mga magulang ko. Pero, teka, Vasha, kakasimula lang natin. Ito ay masyadong biglaan. Baka hindi ka maniniwala dito, pero galing talaga ako sa hinaharap. Noong nakaraan, hindi ko nakuha ang pagkakataong umamin sa'yo, at ikaw.
Sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaang mamiss kita ulit. Sige. Pero kailangan ko munang umuwi at maghanda bago ko makilala ang nanay at tatay mo. Vasha, umuwi ka muna at ipagandang salita mo ako sa mga magulang mo. CJ, hihintayin kita sa bahay. MMHMM. Teka lang. Bakit pamilyar ang daan na ito? Siguradong hindi ko kaya. Magpatuloy pa akyat ng bundok ngayon. Wala na bang paraan para takasan ang aking kapalaran? Hindi ba umuwi si Yana? Paano siya nakarating dito ng ganoon kabilis? Vachel, Yil! Vachel, natakot mo ako ng husto. Nasaktan ka ba kahit saan? Ayos lang ako. Okay lang. Naalala mo yung sinabi mo. Sa totoo lang, naplano ko sanang magmaneho pa uwi, pero bago ako umalis. Parang may kakaiba sa puso ko. Hello, Tito Jang. Pwede mo ba akong sunduin? Oo, So, kumusta na ang puso mo ngayon? ayos lang ako. Bago tayo umalis, naalala ko pang pinaalalahanan ko si Tito Jang na magmaneho ng dahan-dahan. Kung hindi, baka may malubhang nangyari. Buti na lang walang nangyari ngayon. Nga pala, bakit ka nandito? Hindi ba dapat inaalagaan mo ang nanay mo? Tinawagan ako ng nanay ko. Sabi niya, sumasakit lang daw ang tiyan niya. Kaya sabi niya, wag na akong pumunta. Ibig sabihin, tara na, tingnan natin. Hoy, wag kang matulog. Yung boses na yon. Parang kay Yil. Teka, hindi. Si Yana dapat yon. Ako na. Yil Su. Anong balita? Kilala niyo ba ang isa't isa? Hindi. Yil. Sino siya? Bakit kayong dalawa nandito? Hi, ako ang may-ari ng kabilang kotse. Siya ang nobye ko. Nobya. Lene, Yil, may gusto ka sa akin. Pero mahal mo pa rin ang ibang lalaki. Alam ba ng nobyo mo kung gaano ka kaplastic? Mag-ingat ka sa bibig mo. Kaya totoo nga, nakabalik din pala si Vasha. Sa pagkakataong ito, sumusumpa ako na hindi ko na siya makakasama pa muli. Ginoo, pakidahan-dahan sa iyong sinasabi at magpakita ng respeto sa aking nobya. Bago tayo magsimula, may ilang bagay akong kailangang kumpirmahin sa iyo. Pagkatapos mong gamitin ang time machine, ang pupuntahan mo ay Isang paralel na timeline sa nakaraan. Alam ko na ang lahat ng yan. Pero ang timeline na pinuntahan namin ni Sujinyo, hindi ba yon ang parehong paralel na universo? Vasha. Mahal, ano ang password para sa core program na binuo mo? Kaya pala ang taong nagligtas sa buhay ko ay si Yil pala. Vasha, nasaktan ka. Ayos ka lang ba? Kaya ito pala ang babaeng, hindi niya makalimutan. Lene, kahit siya pa ang nagligtas sa akin. Ano naman, ang taong mahalaga sa akin ay palaging ang mabait na si Yana. Ayos lang ako, huwag kang mag-alala. Punta na lang tayo sa ospital para ipatingin. Walang kahit anong reaksyon. Posible kayang hindi na talaga siya. Si Yilso na bumalik mula sa time machine. Vasha, ano ang iniisip mo? Dali, pumunta na tayo sa ospital. aayusin ko na lang ang insurance at mga bagay tungkol sa aksidente mamaya. Pero sa ngayon, kailangan mong humingi ng paumanhin sa sinabi mo sa aking nobya. Hihingi ng paumanhin? Bakit ako hihingi ng paumanhin sa kanya? Yilsu, talaga namang malungkot ka, ano? Ang pakikipag-date sa isang lalaki ay hindi pumipigil sa'yo na habulin ang iba.
Sa totoo lang, para ka lang sa mga babae sa bar. Vasha. Paano mo nagawa na suntukin ang isang tao ng ganoon? Ang suntok na yon ay para parusahan ka sa paglapastangan mo sa aking nobya kanina. Kung mangyari ulit yon, hindi ko masasabi na mananatili ka pang may malay. Gil, tara na. Yil, may ibang tao na tinatrato ang gusto mo ng ganoon. At nakatayo ka lang at wala kang ginagawa. Gil, Anong problema? Sumasakit na naman ba ang puso mo? hindi. Gusto ko lang itanong. Yung lalaki na yon, kilala mo ba siya? Hindi ko siya kilala. Baka nakita ko na siya dati. Baka nagkaintindihan lang tayo. Nakuha ko. Pero, base sa reaksyon niya kanina, parang hindi siya masyadong matino. Kung makasalubong mo siya ulit, kailangan mo talagang lumayo. Kailangan kong ingatan ang sarili ko. Simula pagkabata ko, kahit anong mangyari, laging nasa tabi ko si Vachel. Tiwala siya sa akin kahit ano pa. Vachel, ang bait mo. Hindi ka nagdududa na totoo pala ang sinabi niya. Girlfriend kita. Ikaw yung kasama ko araw-araw. Bakit ako magtitiwala sa taong? Kakakilala ko lang, kaysa sa taong kasama ko na, ng 3 taon? Nagseselos lang si Yil, kasi mahal mo kapatid ko. Kaya, gusto niyang sirain lahat ng meron ng kapatid ko. Paalisin lahat ng gamit ng kapatid ko sa pamilya Fu, para makuha niya lahat para sa sarili niya. Kiana, sino ba naman ang maniniwala sa sinasabi mo? Yil Su, Vasha, mga tulad ninyo na bulag sa lahat. Sana sa pagkakataong ito, wala rin kayong pag-ibig. Sana makita na ni Yana ang lamig at pagiging makasarili ninyo. Vasha, anong ginagawa mo rito? gusto ko lang bisitahin ang fiance ko. May oras ka bang kumain kasama ko? Oo naman. Vasha. Allergic ako sa mangga. Pasensya na, Yana. Nakalimutan ko talaga. Okay lang. Sige, mauna na tayo. Vasha, ate, saan kayo pupunta? Vasha, paano mo nalaman? Na paborito ko talaga ang mangga. Kung gusto mo nang inumin, kumuha ka na. Salamat. Oo nga pala. Nabanggit nyo kanina na lalabas kayo kumain. Vasha, pwede ba akong sumama? Kiana, engaged na kami, hindi na masyadong angkop. Kapatid mo siya sa batas. Ate. Sorry. Hindi ko sinasadya. Vasha, teka, mali yan. Bayaw. Patawarin mo na lang ako sa pagkakataong ito, okay? Okay lang. Hindi naman ibig sabihin ni Yana yon. Huwag kang magpagulo. Salamat, Vasha. So, ibig sabihin ba nito? Hindi ako pwedeng sumama sa inyo. Ano bang problema? Dinner lang naman. Pagkatapos natin kumain, dadalhin ko kayo mamili ng damit. Salamat, Vasha. Bakit mo siya isinasama sa date natin? Hindi naman malaking bagay, di ba? Nagkagawa na natin dati. So, happy birthday. Alam ko, na birthday mo ngayon. Gusto nyo siguro ni Vasha ng private time. Pero alam mo naman, hindi ka kapatid ko. Kaya binabantayan kita para sa kapatid ko, walang problema, di ba? Isa lang namang dagdag na tao, huwag kang sumira ng mood. Walang problema. Ano ang ibig mong sabihin, dati? Ang ibig kong sabihin ay, isa lang naman siyang dagdag na tao, yun lang, hindi naman malaking bagay yan. Yana. Kapatid mo si Kiana, di ba? Pagkatapos nating maghapunan, masarap din may kasama kang mamasyal. Iyan ba ang iniisip mo?
Siyempre. May mali ka bang naunawaan? Talaga? Ikaw lang ang gusto ko, wala nang iba. Baka nag-iisip lang ako ng sobra. Pero, magkapatid lang kami ni Kiana, pareho kami ng tatay, iba ang nanay. Hindi kami masyadong malapit. Alam ko. Magiging maingat ako at lalayo. Vasha, subukan mo to. Sis. Hindi ko sinasadyang. Ihain ang pagkain sa bayaw ko. Huwag ka sanang magalit sa akin. Kiana, dapat umuwi ka na muna. May iba pa kaming plano ni Yena. Nakuha ko. Kainis ka, Yana, bakit hindi ka pa tinapos ng sakit na yan dati pa? Yana. Huwag kang magalit. Isa lang naman siyang dagdag na tao, yun lang. Maging makatuwiran ka. Huwag mong sirain ang mood ng lahat. Walang problema. Paano ko hindi napansin dati? Na mas petty pa si Yana kaysa kayo. Yana. Talaga, hindi ko masyadong inisip yan. Sa susunod, hindi na natin siya isasama sa date natin. Yana, huwag kang magalit. Para makabawi sa'yo, mamimili tayo ng pinakabagong designer bag mamaya. Okay. Tingnan natin ang galing mo. Hindi masama. Lahat ng ulam ngayon ay paborito ko. Si Madam ang nagluto ng lahat ng ito na mag-isa. Para lang sa'yo, sir. Sa lahat ng mga taon na ito, hindi pa rin alam ni Yana na ang pinakaayaw ko ay ang adobong baboy. Ano ba ang iniisip ko? Siguro hindi ko lang sinabi sa kanya. Anong problema? Yung dalawang tao na yun, sila ba yung nakabangga sa iyo noong nakaraan? Yilsu, talaga wala kang hiya. Palihim kang may gusto sa akin, pero kumingiti ka pa rin sa ibang lalaki. Vasha, napansin mo na ba? Na medyo magkamukha kayo ng lalaking yun. Lalo na, ang mga mata mo. Walang problema sa mga mata niya. Sigurado ka bang hindi na niya kailangan ng iba pang pagsusuri? Madam, si Mr. Fu ay may malubhang pamamagalang sa mata. Yilsu. Kaya pala, Ano? wala. Yil, hindi ko talaga inaasahan. Na ganyan ka ka-obsessed sa akin. Palihim kang umiibig sa akin, at kapag hindi mo ako makuha, hindi mo matiis, kaya nakahanap ka ng katulad ko. Tara, tingnan din natin. Kailangan ko naman ng bagong damit. Mabuti. Yil. Kuminto ka dyan. May kailangan ka ba? Ikaw nga pala. Hindi ko inaasahan na ganyan ka palang klaseng tao. Sino ka? Kilalang kilala ba kita? Paano ko hindi napansin noon na napakahusay mong umarte? Diretsahan na tayo. Engage na ako kay Yana. Hindi ka magiging ginang fuse. Mas mabuting kalimutan mo na ang mga iniisip mo. Masiyahan ka sa buhay mo kasama ang isang peke. Hindi ako magkakagusto sa isang mapanlinlang at mapagsamantalang babaeng tulad mo. Vasha P. Kung may problema ka sa pag-iisip, magpa-ospital ka. Kung gulong-gulo ang isip mo, magpakonsulta ka sa neurologist. Hindi tayo magkalapit. Huwag kang magpakabaliw sa harap ko. Mas mabuting gawin mo talaga ang sinabi mo. Kung mahuli kitang gumagawa ng kung ano-ano ulit, huwag mo akong sisihin kung maging walang awa ako. Hindi ko maintindihan kung bakit mo patuloy na pinipigilan ang kasintahan ko at sinasabi ang lahat ng ito na kakaibang bagay. Kung mangyari ulit yan, hindi na ako magiging maluwag sa'yo. Yil. Hayaan mo lang siyang akbayan ka. Siya ang kasintahan ko.
Kaya kong gawin ang kahit ano sa kanya. Kung gusto ko siyang yakapin, gagawin ko. Ano ang pakialam mo? Vasha. Sino sila? Vasha. Ang babaeng yun. Sino siya? Malapit ba kayo sa isa't isa? Bakit hindi ko pa naririnig na binabanggit mo siya noon? Nagkataon lang na nalaman ko, siya ay isang taong may gusto lang sa akin, walang kwentang pag-usapan. Isang taong may gusto sa'yo, gusto ka niya. Matagal na siyang may gusto sa akin. Ang sinabi ko lang sa kanya ay dahil nag-aalala ko na baka gumawa siya ng masama. Kung sinubukan kanyang saktan, hindi yon maganda. Pero bakit pakiramdam ko, ang babaeng yun talaga ay galit sa iyo? Sige, bilisan na natin at tingnan. Kung may gusto ka, malapit na ang kaarawan mo, bibigyan kita ng regalo. CJ, Vachel, wala ka ba talagang gustong itanong sa akin? Sasabihin mo sa akin. Kapag handa ka na. Sa totoo lang, bumalik ako mula sa ibang timeline. Sa timeline na iyon. Nawala ka na ng 10 taon. Dahil lang sa aksidente. Sa kalsada sa bundok. Si Vasha Few. Ang lalaking na pangasawa ko kalaunan. Nalapit ako sa kanya. Dahil gumagawa siya ng proyekto na tinatawag na time machine. 2 taon mula ngayon. Ginagamit ng mga physicist ang magnetic fields para patunayan na totoo ang parallel universes. At ang pamilyang Few, ang tanging pamilya na naglunsad ng proyektong ito. Gusto ni Vasha na gamitin ang time machine para bumalik at makita ang kanyang unang pag-ibig. Kaya, ang Vasha na nakikita mo ngayon, tulad mo, ay galing din sa ibang timeline. Pinakasalan ko siya para lang makalapit sa makina. Para makabalik ako agad para makita ka. Patawad. Marami kang pinagdaanan. Marami kang tiniis, di ba? Hindi mahirap. Hindi talaga mahirap. Dahil nandito ka. Hindi talaga mahirap. Sa pagkakataong ito, mananatili ako sa iyo, lagi. Tumanda tayo ng magkasama. Okay. CJ, malapit na ang kaarawan mo sa ilang araw. Maghahanda ako ng malaking handaan para sa iyo. Maganda yan. Ang kurbatang ito, bagay na bagay sa iyo. si Yana ang pumili niyan, syempre, pinakabagay sa akin. Yil, bakit siya nandito? Hulyo 23, panahon, maaraw. Ngayon ang kaarawan ni Vachel. Una, maligayang kaarawan kay Vachel. Nakakalungkot lang. Hindi ko pa rin siya maipagdiriwang ng personal ngayong taon. Ngunit isang araw, personal ko siyang bibigyan ng cake at babatiin ng maligayang kaarawan. Matagal na mula nang huli ko siyang makita. Namimiss ko talaga siya. Lene, plano mong pumasok ng palihim para ipagdiwang ang kaarawan ko, ha? Naligaw pa nga siya ng banquet hall. Seryoso, gaano ba siya kawalang malay? Yana, mayroon akong gagawin. Aalis muna ako saglit. Babalik din ako agad.
Yil, Bakit ka nandito? walang ibang tao sa paligid. Pwede ka talagang magbukas kung gusto mo. Kaya ko hindi mo alam, bumalik ako mula sa ibang mundo. Sa mundong iyon, kinasal ka talaga sa akin. Pagkatapos mong umalis, binasa ko pa nga ang lihim mong talarawan. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan. Nalihim kang may gusto sa akin ng mahigit 10 taon. Vasha Few. Pumasok ka sa kwarto ko at binasa ang talaarawan ko. Naman, ako rin. Ikaw ang time traveler, si Yil na bumalik mula sa ibang mundo. Nang itsismis ng pribadong gamit ng iba, tapos nagyayabang pa sa harap nila. Nakakadiri ka. Alam ko lahat tungkol sa kung paano ka nagka-crush sa akin ng mahigit 1 dekada. At ngayon nagpapanggap ka na kinamumuhian mo ako. Huwag mong isipin na mahuhulog ako sa iyo dahil dyan. Sino nagsabi na ang talaarawan ay tungkol sa iyo? Sino pa ba? Siyempre, ang kasintahan ko. Vachel Jayang. Isa lang siyang tao na nahanap mo na kamukha ko, isang kapalit, di ba? Ang yabang mo naman. Yilsu, anong klaseng ugali yan? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang asawa ko ay palaging si Yana. Pwede ka nang sumuko sa pagpapakasal sa akin. Yil, anong ibig mong sabihin? Talaga bang nahulog ka sa kapalit na yon? Ang kasintahan ko ay hindi kailanman naging kapalit ng iba. Maaari bang umalis ka muna? Yilsu, dahil kaarawan ko ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung handa kang makipaghiwalay sa kapalit na yon, papapasukin kita sa birthday party ko. Ano sa tingin mo? Vasha Few. Alam ba ni Yena na nandito ka ginugulo ang ibang babae? Kung tama ang aking alaala, talaga siyang nagkasakit dati. Hindi maganda ang kalusugan niya, hindi niya kaya ang maraming stress. Ano sa tingin mo ang mangyayari kung malaman niya ang sinabi mo sa akin? Hindi siya kasing babasagin ng iniisip mo. At saka, binibigyan kita ng pagkakataon dito. Kung hindi kita papasukin, hindi ba ibig sabihin nito ay nasayang ang pagpunta mo? Sino nagsabi na nandito ako para sa birthday mo? Kung gayon, para kanino ka nandito? Nasabi ko na sa iyo ng maraming beses. Siyempre, ang kasintahan ko, si Vacha Jayang. Yilsu, mas mabuti pang linawin mo ang lahat sa akin. Vasha Few, anong ginagawa mo? Seryoso ka bang nandito para sa kaarawan ng kapalit na yon? Sinabi ko na sa iyo, hindi siya kapalit. Vasha, hindi kita magugustuhan kailanman. Vasha. 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 Yilsu, Vasha Few, nababaliw ka na ba? Bitawan mo ako. kaya pala, ang Vasha na tinatawag mo ay palaging si Vachel. Ang gusto mo ay palaging si Vachel. Bitawan mo ako. Ginoong Fu. Kung tama ang pagkakatanda ko, kasal ka na rin sa iba. Pakitaas naman ng respeto. Sino ba yung lalaking yan? Bakit parang pamilyar siya? Hindi ba siya ang banaag ng pamilyang Fu na nakipag-engage sa pamilyang yun? Pamilyang Fu. Hindi nga sila qualified. Makakuha ng imbitasyon mula sa pamilyang Jiang, di ba? Kaya anong ginagawa niya rito? Yung kasintahan na sinasabi mo, ay asawa ko sa loob ng 8 taon. Vasha. 8 taon, si Hil ay 22 pa lang ngayon. Kung magpapatuloy ka sa pagkakalat ng kasinungalingan, maaari kitang aidmanda sa paninirang puri. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo siya. Tanungin mo kung natulog siya sa kama ko sa loob ng 8 taon. Tanungin mo kung mayroon siyang pulang pilat sa bandang ibaba ng likod niya. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo siya kung hinahabol niya ako sa loob ng 8 taon. Pilat sa ibabang likod, alam niya pati yon? Bakit parang totoo ang sinasabi niya? Hindi ko ginawa. Hindi ako makapaniwala na ganoon na lang ang pagmamalasakit niya sa kanya. Vasha, anong ginagawa mo rito? Ang taong ito ay yung sinabi ko sa iyo dati, ang babaeng may relasyon kay Vasha.
Sige na, gumawa ka ng eksena. I-break mo si Vasha at ipawalang bisa ang engagement mo. Iyon lang ang paraan para mapang-asawa ko siya. Binibining yun. Ito ang birthday party ng kasintahan ko. Bigla na lang sumulpot ang fiant mo. Hindi lang nagtatanong ng kung ano-anong kakaibang tanong, kundi nagkakalat pa ng chismis tungkol sa akin. Sa isang fiant na ganyan, iminumungkahi kong pag-isipan mong mabuti. Yil, Tama na yan. Binibining Su, sa tingin ko, may kaunting hindi pagkakaunawaan. Kahit anong gusto mo. Pero bago ka umalis, pakimano ka sa akin at kay Vachel. mag-apologize. Bakit ako mag-apologize kung totoo ang sinasabi ko? Hindi lang dahil gumawa ka ng walang kwenta ay totoo na yan. Alam ko rin ang marka sa ibabang likod mo. Ang pilat ni Yil ay nakita na ng lahat sa ika-18 birthday party niya. Ang lokasyon ng pilat ay hindi mo magagamit para gumawa ng maruruming chismis. Paano nangyari yon? Naaalala namin lahat ang nangyari. Noon, si Binibining So ay nagsuot ng backless gown. At namangha ang lahat doon. Tama. Birthday party ni Young Master Jiang yun, at bigla na lang siyang sumulpot at gumawa ng eksena, at naglakas loob pang magkalat ng chismis. Inangkin niyang kasintahan ni Ginoong Jiang ay ang kanyang asawa. Talagang nawala na siya sa sarili. Oo. Bilisan mo at mag-apologize. 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 Mag-apologize ka. Mag-apologize ka. Sabihin mong humihingi ka ng tawad. Yil Su, titignan mo lang ba sila habang pinagtatawanan nila ako? Asawa mo ako, alam mo yan. Ginoong Fiu, sa harap mismo ng iyong kasintahan, sinasabi mong asawa ka ng iba. Hindi ko alam kung ikaw ba ay hindi nagmamalasakit sa kasintahan ko, o kung hindi ka talaga nagmalasakit sa iyong kasintahan. Ano ba ang sinabi ko? Sa harap ni Yana, ayaw sa akin ni Yil, hindi ko na kailangan pang maging masaya dyan. Yana, hindi ganoon ang nangyari. Naiinis lang ako kanina. Yil Su, huwag mong subukang sumingit sa aming dalawa ni Yana. Tandaan mo ito, hindi ka magiging mas magaling kaysa kay Yana. Nais ko ang pinakamabuti para sa inyong dalawa. Umalis ka na lang. Ginoong Fu, sa wakas, nakabalik ka na. Hinihintay ka lang namin para hipan ng mga kandila. Binibining yun. Talagang maganda ang relasyon ninyo ni Ginoong Fu. Kakapaalis lang ni Ginoong Fu sa pinto, at hindi na mapakali si Binibining yun. Oo, talagang malapit sila. Ito ba? Ang cake na binili mo para sa akin. Maligayang kaarawan. Kaya pala noon, ang cake na yon, binili niya pala para kay Vachel Jiang. Ginoong Fu. Oras na para hipan ang mga kandila. Uy, ganun. Maligayang kaarawan. Pagbati. Maligayang kaarawan. Pagbati. Pagbati. Mabuti na lang siguro na ayaw niya sa akin. Kaya bakit parang ang lungkot ng puso ko? Oh, Vachel, ang galing mo. Vasha, bilisan mo at punasan ang pawis mo. Hindi ko kailangan, lumayo ka sa akin. Tawagin mo pa akong Vasha ng isa pang beses, at wala ka na sa pamilya Fiu. Hindi mangyayari, mahal ako ni Yil Su. Yil. Vasha Fiu. Bitawan mo ako. Vasha Fiu.
Nababaliw ka na ba? Yil, babalaan kita. Makipaghiwalay ka kay Vachel Jiang. Alam mo ba ang sinasabi mo? Siyempre alam ko, kung sinusubukan mong pagselosin ako, aminin ko, nagtagumpay ka. Baliw. Yil, babalaan kita, sapat na yan. Kung talagang magsimula akong kamuhian ka, huli na ang lahat. Hoy, hindi ba nakakatawa para sa iyo ang sabihin yan? Ano ang ibig mong sabihin sa talagang pagkamuhi sa akin? Sinasabi mo bang nagpapanggap ka lang dati? Gamot para sa pananakit ng tiyan. Pero noong ginugulo ni Kiana ang mga bagay, bakit hindi mo siya pinigilan? Iyan ang responsibilidad mo bilang miyembro ng pamilyang ito. Hindi mo pa rin ba binibitawan yan? Dahil lahat iyon ay isang malaking pagkakaintindihan lang. Kaya ano, Vasha Few, bitawan mo ako. Hindi kita gusto. Napakarami mo nang nagawa para sa akin. Paano mo naman hindi ako magugustuhan? Kahit na, hindi ko lang papayagan na makasama mo si Jiang. Vasha Few, nakipag-engage ka na kay Yana at nagawa mo pa itong sabihin sa harap ko. Gil, alam ko kung bakit ka nagagalit. Pwede akong maging boyfriend mo. At gagawin ko ang lahat ng gusto mo bilang magkasintahan. Pero pasensya na, hindi kita mabibigyan ng lugar ni Yana. Nakakadiri. Gil, sinampal mo ba ako? Oo, sinampal kita. Vachel, Hindi ko talaga alam na si Ginoong Fu, mahilig mangharas ng girlfriend ng iba. Nagtataka ako kung alam ito ni Binibining yon. Anong mangyayari kung sasabihin ko sa kanya? Hindi mo magagawa yan. Kung patuloy mo pa rin guguluhin si Yil, sasabihin ko sa kanya, subukan mo kung hindi ka naniniwala. Tara na. Gil, ang talagang gusto mo ay ako. Si Jiang ay isa lang. Pamalit na nahanap mo. Vachel, nanggagawa lang siya ng kwento. Hindi mo naman talaga siya pinaniniwalaan, di ba? Siyempre hindi. Pero, paulit-ulit kanyang ginugulo ng ganito, nakakainis talaga. Mukhang, kailangan kong makipagkita kay Yana. Harap-harapan. Binibining Su. Tungkol saan ito? Binibining yun. Maupo ka muna. Binibining yun. Tingnan mo muna ito. Binibining Su, susubukan mo bang gamitin ang kung anong text message para guluhin kami ni Vasha? Hindi ko pa nga sinasabi kung sino ang nagpadala. Paano mo nalaman? Nagaling sa kanya? Bukod sa kanya, mukhang wala naman talaga tayong mga common na kaibigan. Binibining Su, bakit mo gustong makipagkita sa akin? Isang tsaan ng Kimen Black Tea. Binibining yun. Mag-relax ka lang. At panoorin ang palabas. CJ, ano ang gusto mo mula sa akin? Makipaghiwalay ka kay Jiang. Vasha Few, sa tingin ko, malinaw naman lagi ang sinasabi ko. Hindi kita gusto. Impossible. Isinulat mo lahat yan sa diary mo. 5 taon na ang nakalipas. Pangarap mo na ang makasama ako sa school. Kumain kasama ko, at mangarap pa na makipag-date sa akin. Dahil nakita mo na, dapat nakita mo rin. Kung kaninong pangalan ang isinulat ko. Siyempre, akin yon. Hindi mo lang napansin noon. Ang pangalan ko ay Vasha. Pinili mo lang ang isang random na letra para palitan. Ang T. Vachel sa diary ko ay si Vachel Jiang. Talaga? Huwag mo nang tanggihan. Hindi mo ako maloloko. Alam ko ang kinatatakutan mo. Huwag kang mag-alala, hindi malalaman iyan na umiiral ka. Vasha Few. Ano ang pinagsasabi mo? Talaga, binibigyan kita ng pagkakataon. Kahit sinasabi mong hindi mo ako gusto. Hindi nagsisinungaling ang mga mata mo. Ang mga mata ko? Sa totoo lang, sa tuwing titingin ka sa akin, halata naman kung gaano mo ako gusto. Paano ko hindi mapapansin? Akala ko dati. Obsessed ka lang. May masamang ugali, pero at least may pakialam ka sa feelings. At mayroon ka pa ring si Iflef yun sa puso mo. Pero hindi ko inaasahan na magiging ganito ka ka-jerk. Sa totoo lang, nagkakamali ako ng tao simula pa lang. Ano ang ibig mong sabihin? Palagi kong akala, si Yana ang nagligtas sa akin. Kung hindi, matagal mo nang nakuha ang gusto mo. Vasha Fu.
Sa lahat ng oras na ito, ang nararamdaman mo para sa akin ay dahil lang, nagkamali ka kung sino talaga ang nagligtas ng buhay mo. Pero, bago yan, kailangan kong aminin, palagi ko talagang gusto si Yana. Hindi lang dahil iniligtas niya ang buhay ko. Kami ni Yana, magkasama kaming lumaki. Halos imposible para sa akin na pakawalan siya. Sana, maintindihan mo yan. Siyempre, naiintindihan ko. Magaling. Alam ko na. May nararamdaman ka pa rin para sa akin. Kaya makipaghiwalay ka na lang kay Jayang ng tuluyan. Tungkol naman kay Yana, hindi mo kailangang mag-alala para sa kanya. Aayusin ko ang lahat. Hindi niya malalaman. Pangako, gagawin ko ito ng perpekto. At pagkatapos, pwede ka nang lumipat agad sa villa na binili ko para sa'yo. Maaari na tayong magkasama sa wakas. Salot, gago. Talaga, ano ang ibig mong sabihin doon? Hindi ba halata ang ibig kong sabihin? Minamaliit kita. Itigil mo ang mga kasuklam-suklam mong ideya. Hindi kita nagustuhan. Ang tanging dahilan kung bakit ako pumayag na pakasalan ka ay dahil sa time machine. At ang mga mata mo na medyo kamukha ni Vachel. Yilsu. Ang gusto mo ay ako, hindi si Jayang. Kaya, Junes yun, ano sa tingin mo? Isang eksena lang at nakikita mo na ang ugali ng lalaki. Sinasabi mo sa akin ang lahat ng ito. Hula ko. Hindi lang dahil mabait ka, tama? Ano? Ang gusto mong ipagawa ko? Ate, kilala mo ba si Yilsu? Hindi masyado, bakit? Ako, hindi ito iniisip dahil malapit nang makipagtulungan ang pamilya natin sa subgroup at malapit na ang birthday ko sa ilang araw. Kaya naisip ko, baka pwede ko siyang imbitahan para mas magkalapit tayo, alam mo na. Halika na, ate. Tulungan mo ako, hindi ka naman masasaktan kung tutulungan mo ako. Yana. Sige, tatanungin ko siya. Vasha, okay. HMPH, hintayin mo na lang, kung makakangiti ka pa rin mamaya. Sino yan? Wala akong ideya. Hoy, sino ka? Dati, hindi kita nakita dito dati. Yilsu, hindi ko pa narinig ang pangalan mo. Bakit si MS, yun nagdala, ng kahit sino dito? Talaga namang binababa niya ang sarili niya. Kaya paano ang mga bastos na tulad mo, na may bibig na ganyan, nakakuha pa ng imbitasyon? Ingatan mo ang bibig mo, ayusin mo ang ugali mo. Galing kami sa isa sa apat, na malalaking pamilya sa syudad na ito. Kaya mas mabuting mag-ingat ka, o sisiguraduhin naming hindi ka makakadaan dito. Ano ang tinatawanan mo? Tumatawa ako dahil cute ka. Saan nakuha ni Kiana ang sidikit na yun? Kasing walang alam niya lang din. Hindi ka pwedeng umalis. Sinabi ba naming pwede kang umalis? Kailangan ko ba ng permiso mo para magdesisyon kung saan ako pupunta? Sino ka ba talaga sa pamilya yun? Huwag kang gumawa ng eksena. Walang nakakakilala sa iyo dito. Napasok mo to, hindi ba? Ano ang sinusubukan mong gawin? Siyempre, iche-check namin ang pagkatao mo. Sino ang makakaalam kung nandito ka, para gumawa ng gulo o hindi. Halugugin niyo siya. Tingnan kung may imbitasyon siya. Kailangan naming siguraduhin na maayos ang lahat para sa birthday party ni MS. Yun. Masyado na kayong lumalampas sa linya. Bitawan niyo ako. Paano nila nagawa ito sa kanya? Huwag kang pumunta doon. Mag-ingat ka, baka mapahamak ka. Bitawan mo ako ngayon din. Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo siya. Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo siya ngayon din. Anong ginagawa nyo? Ginoong Fu, wala kaming ginagawa.
Wala akong ginawa. Hinahawakan at hinihila niyo siya sa publiko. Ginoong Fu, nangungumusta lang kami, yun lang. Kung gayon, umalis na kayo dito ngayon. Teka, ano ang silbi ng paghingi ng tawad sa kanya? Humingi ka ng tawad sa akin ngayon din. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Sinusubukan ko ang pasensya mo. Kung hindi ka hihingi ng tawad ngayon din, ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagsubok sa pasensya. Paumanhin. Umalis ka na. Sapat na yan. Tinulungan na kita. Hindi mo ba ako pasasalamatan? Kung hindi dahil sa iyo, hindi mangyayari ang mga ito. Ano ang ibig mong sabihin dyan? Wala. Nasaan ang iyong kasintahan? Dapat kasama niya ang kanyang kapatid na babae ngayon. Gil, hindi ko hahayaang maging awkward kayong dalawa dahil sa akin. Vasha Few, nasabi ko na sa iyo ng maraming beses. Hindi kita gusto. Ang tanging dahilan kung bakit kita pinapangasahan ay para makita ko si Vachel. Gil, hindi mo talaga naiintindihan ang sarili mong damdamin. Sa totoo lang, nahulog ka na sa akin. Ayoko nang makipagtalo tungkol sa bagay na walang kabuluhan. CJ, kung ganoon, inumin mo ito at hindi ko na ito babanggitin muli. Talaga? Kiana. Tapos na po. Silang dalawa ay uminom nito. Paumanhin po, lubos akong humihingi ng paumanhin. Anong nangyari po? Paumanhin, Ginoong Fu, hindi ko po sinasadya, nabasa ang damit ni Binibining Su, at naging marumi. Ginawa mo yan ng sadya, hindi ba? Hayaan mong dalhin kita, po, para magpalit ng damit. Si Binibining Kiana na po ang nag-ayos ng lahat, Ginoong Fu, maaari na po kayong dumiretso sa silid. Hindi ko inaasahan iyan. Si Binibining yun ay hindi kasing marupok ng iyong anyo. Talagang kailangan kitang pasalamatan po para dyan. Wala lang iyon. Ang ating layunin ay hindi kailanman ang isa't isa, hindi noon, at tiyak na hindi na ngayon. Huwag ka pong mag-alala, nakaayos na ang lahat sa kabilang dulo. Sa totoo lang, nagulat ako. Silang dalawa ay napakawalang hiya. Tama po, gusto niyang lumihis sa likod ni Yana, at makipagtalik sa malanding Yil na iyon. Syempre po. Hindi ko ito papayagan. Ako ang tunay na batang ginang ng pamilyang Fu. Oo nga pala po. Kapag dumating ang araw na iyon. Dapat na po tayong umalis. Tara na. Yana, nakita mo po ba si Kiana? Malapit nang magsimula ang handaan. Saan siya nagpunta? Hindi ko po siya nakita. Kakakilala ko lang po kay Binibining Su sa daan papunta rito. Basang-basa ang kanyang damit, kaya pupuntahan ko sana siya para humanap ng tuyong maisusuot, pero wala akong mahanap na angkop. Kaya nauna na po ako. Ginoo, Ginang, hinahanap niyo po ba si Kiana? Nakita niyo po ba siya? Nasaan siya? Nakita ko po siya. Pero ano po, sabihin mo na po. Pero nakita ko po, siya at ang kasintahan ni Yana na magkasama, sa iisang silid. Ano po? Anong nangyayari po? Ah,
Hindi ba si Vasha Fu yan? Yung mayamang engaged na. Kay MS, yun kamakailan lang. Nako, ang gulo talaga ng mga sosyal. Sino nagbukas nito? Patayin mo na yan. Lahat, tigil na sa pagtitig. Tatay. Si Kiana yan. Kasama si Vasha. Yana, huwag kang mainis. Tatay, gusto kong bawiin ang engagement. Sir, ma'am, kung kailangan ninyo. Pwede ko kayong dalhin sa kwarto nila. Hindi ka pwedeng pumunta. Asawa ko, hindi ka pwedeng pumunta. Kung papasok ka doon, ang reputasyon ni Kiana ay tuluyang masisira. Talaga naman, kapag bulok ang tuktok, susunod ang ilalim. Makasarili, tulad ni Kiana. Ehem. Tatay, siguro dapat, hayaan na lang natin ito. Noong nakaraan, ako ang nagligtas sa kapatid ko mula sa dagat kung magkakagulo ulit. Baka gumawa na naman siya ng desperadong hakbang. Ang reputasyon ko ay hindi mahalaga. Ikaw, umalis ka na. Sige, kailangan kong pumunta. Bakit ba, hindi mahalaga ang reputasyon ni Yana? Lagi mo na lang siyang pinagbibigyan. At lalo lang siyang lumalala. Ngayon, kaya niyang habulin ng fiancé mo. Tapos ano, buhay mo naman ang susunod? MS, Su, pwede mo bang ituro ang daan? Hihingi ako ng hustisya para kay Yana, mula sa pamilyang Fu. Kasalanan mo lahat to. Kailangan mo pa talagang humingi ng hustisya. Ngayon, nadamay lahat dahil sa'yo. Hindi ba't parang isinusuko mo na si Kiana sa kamatayan? HMPH, kung hindi siya gumawa ng madilim na bagay, kung hindi siya nagplano laban sa sarili niyang kapatid, sino ang magpipilit sa kanya sa ganitong sitwasyon? Og. Gino, kung tama ang aking pagkaalala, dapat ito ang kwarto. Sige, buksan ang pinto. Asawa, huwag mo itong buksan. Buksan mo, kailangan natin itong buksan. Inapi niya si Yana mula pa noong bata sila. Ngayon, naglakas loob pa siyang agawin ng asawa ni Yana, talagang wala na siyang kontrol. Buksan mo. Ito ang pinangyarihan ng krimen. Kailangan kong makita mismo. Talagang hinabol niya ang fiancé ng sarili niyang kapatid. Walang hiya. Nahuli siyang naghahalikan sa nakababatang kapatid ng kanyang fiancé. Nasaan na ang kanilang dangal ngayon? Tatay. Gil, Anong malas? Bata ka, paano mo nagawang banggitin ang pangalan ni Yana? Kiana, bakit ikaw? Ikaw, kayo. Bakit kayong lahat nandito? At naglakas loob ka pang tanungin kami, ako dapat ang magtanong sa'yo, bakit mo niyakap si Kiana? Ginoong yon. Pakiusap, hayaan nyo akong magpaliwanag. Mayroon sigurong hindi pagkakaunawaan dito. Hindi ito ang nakikita nyo. Tatay. Kami ni Vasha, mahal talaga namin ang isa't isa. Pakiusap, hayaan niyo na lang kaming magkasama. HMPH. Iniisip ba talaga niyang ang paggamit ng ganitong mga paraan ay magpapapasok sa kanya sa pamilyang Fu? Nagsisinungaling ka. Ikaw ang nag-set up sa akin. Vasha, paano mo nagawa sa akin ito? Ano ang ginawa ko sa'yo? Hindi ko naman plano na makasama ka. Ang plano ko ay... Kahit paano, nag-set up ka sa akin. Hindi ko nga gusto. Vasha. Vasha, kung ganyan na lang. Itigil na lang natin ang ating kasunduan. Yana, pakiusap, hayaan mo akong magpaliwanag. Yana, Ang peke mo, nakakadiri. Inay. Kumusta kayo? Nandito ako para sunduin ang kasintahan ko, Yilso. Gino, ang kasintahan ko ay nandito na para sunduin ako. Aalis na ako ngayon. Sige. Hindi ko talaga mapaniwalaan. Ang kasintahan ng babaeng iyon ay lumalabas na ang panganay na anak ng pamilyang Jiang. Kaya pala hindi namin siya nakita dati. Iba talaga ang antas niya. Kaya pala hindi kami makakilala ng ganyan. Tingnan mo ang sarili mo, gumagawa ng lahat ng kalokohan. Nakipagrelasyon sa kapatid ng iyong kasintahan, talaga namang pinahiya mo. Ang aming pamilyang Fu. hindi ko naman gusto si Kiana.
Siya ang nag-set up sa akin. Naglakas loob ka pa ring sumagot, nahuli ng mga security camera ang lahat. Pumasok kayong dalawa sa kwartong iyon ng kusa, at sinasabi mo pa rin, na na-set up ka, isa kang lalaking malaki na. Paano ka pipilitin ng isang batang babae? Kahit paano, hindi iyon ang gusto ko. Hindi ang gusto mo? Tapos na ang kasunduan. Sa ngayon, manatili ka sa bahay at magnilay. Mag-focus ka sa pag-aaral mo. Ipapatigil muna natin ang pagpasok sa kumpanya. Sa ngayon, Tatay, pinatawad na ako ni Yana. ang pagpapatawad niya ay walang silbi. Kinansela na ang kasal. HMPH. Yilsu, sobrang manhid mo. Gusto ko lang malaman. Kung si Jen ba ang nasa, sa gulo na ito. Ganito ka pa rin ba kalupit? Jen Yebay. Matagal na. Fuye. Tinali kita at dinala dito. Hindi ka ba natatakot kahit kaunti? Natatakot? May magbabago ba? Kung meron man. Matatakot na sana ako ngayon. Bulag na siguro si Sujinyo. Para mahulog talaga. Sa lalaking kasing galing mong mangumbinsi. Taya ko, hindi mo alam, ang Sujinyo ngayon ay hindi na ang dating Sujinyo. Nabuhay siya ng 30 taon sa ibang mundo at bumalik mula sa time travel. Wow, seryoso. Kaya hindi mo talaga alam. Alam mo ba kung bakit? Dahil sa mundong iyon, ako talaga ang tunay niyang asawa. Isa ka lang peke. Anong tinatawanan mo? Kung hindi ako nagkakamali. Bawat gabi bago ka matulog, binibigyan ka niya ng isang tasa ng maligamgam na gatas. Sinasabi niya sa'yo na makakatulong ito sa pagtulog mo. At saka, sa bawat sulok ng bahay mo, makakakita ka ng mga sariwang liryo. Paano mo nalaman yan? Dahil may insomnia ako. Kaya nasanay na siyang magpainit ng isang tasa ng gatas para sa akin, bawat gabi bago matulog. Nakakatulong ang pag-inom ng gatas bago matulog para makatulog ka. At ang mga sariwang liryo. Noong mga bata pa tayo, nangako tayo sa isa't isa na magkakasama tayong tatanda habang buhay. Hindi maaari. Hindi yan totoo. Hindi totoo. Mahal niya ako. Ginagawa lang niya yan dahil hindi ako makatulog. Peke ka lang, isang ganap na manloloko. Mamatay ka na. Tigil na! Tumayo ka lang dyan. Fury, kung may gusto kang sabihin, sabihin mo ng maayos. Huwag kang gagawa ng kahit anong padalos-dalos. Sujinyu, talagang dumating ka sa tamang oras. Fury, ano ba talaga ang sinusubukan mong gawin? Ano ang sinusubukan kong gawin? Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo kung ano ang sinusubukan mong gawin? Sujinyu, hindi ba dapat mahal mo ako ng walang kondisyon? Bakit pagkatapos lang ng isang time travel, nagbago ang lahat? Hindi ba ikaw ang nagmamakaawa sa akin na mahalin ka? Nagmamakaawa para lang makita ako kahit isang minuto. Ibaba mo muna ang kutsilyo. Maupo tayo at pag-usapan natin to. Huwag mo akong lokohin. Alam ko ang lahat. Ikaw ang nasa likod ng nangyari kay Kiana, di ba? Sinabi sa akin ng babaeng yon, hindi ka naman dalasing noong araw na yon. Alam mo rin ang lahat ng ginawa ko, di ba? Kung ayaw mong malaman ng mga tao, huwag mo nang gawin. Huwag kang magpanggap na napakabuti mo. Ako ang nawalan ng lahat, hindi ikaw. Fury, huwag kang gagawa ng kahit anong kabaliwan. Sujinyo, huwag kang matakot. Tumahimik ka. Noong pinakasalan mo ako dati, hindi ba sinabi mong kamukha ng kanya ang mga mata ko? Kung nawala ang mga mata niya, para sa'yo, hindi ba ako magiging kakaiba? Hindi, tigil. Hindi ba't ako ang natatangi? Vasha. Hindi. Hindi iyan totoo. Palagi kang natatangi. Hindi, mali yan. Mali yan. Tingnan mo, ang pagtingin ko sa'yo ay puno ng pagmamahal. Puno ng tunay na damdamin. Hindi ganito, hindi puno ng takot. Hindi. Hindi ako takot. Nag-aalala lang ako. Vasha, ibababa mo muna ang kutsilyo. Maupo tayo at pag-usapan natin ito. Hindi na kailangang umabot pa sa ganito.
Hindi dapat umabot pa sa ganito. Kaya, isa lang sa amin ang pwede mong piliin. Sino ang pipiliin mo? Magsalita ka. Bakit hindi ka nagsasalita? Minahal na kita ng 8 taon. Sa lahat ng 8 taon na ito, ako ang kasama mo, hindi siya. Vasha, ang taong tunay mong mahal ay si Yana. Hindi ako. Hindi na ako mahal ni Yana. Dapat mo akong mahalin. Dapat din niya akong mahalin. Pero, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Wala na kayong nagmamahal sa akin. Sino ang nagsabi niyan? Sino ang nagsabing walang nagmamahal sa iyo? Yana, Vasha. May mga tao pa ring nagmamahal sa iyo. Huwag kang gagawa ng bagay na pagsisisihan mo. Okay. tigil ka dyan. Hindi na ako maniniwala sa mga panlilinlang mo. Kaya, sabihin mo sa akin ngayon, kung isa lang ang pipiliin mo, sino yon? Kung hindi mo ako pipiliin, hihiwain ko ang lalamunan niya dito mismo. Vasha, pinipili kita. Kaya lahat ng ginawa ko dati, pinatawad mo na lahat iyon. Pinatawad ko ang lahat. Alam ko na, mahal mo pa rin ako, hindi ba? Siyempre pinipili kita. Talaga, ikaw ang pipiliin ko. Hindi ko nga kilala kung sino siya. Vachel, Ayos lang. Yil, paano mo nagawang tawagan ng pulis tungkol sa akin? Sinusubukan mo bang sirain ako? ikaw ang gumawa nito sa sarili mo. Talagang malamig ang puso mo. Ikaw ang hindi marunong magpahalaga sa kung anong mayroon ka. Sa pagkakataong ito, walang aksidente kay Yana. Pwede ka namang sumama sa kanya sa lahat ng ito at tumanda kasama niya. Pero pinili mo ang ibang landas. Hindi. May pagkakataon pa ako. Mayroon pa akong link button. Basta makabalik ako, may pagkakataon pa para sa akin. Ito ba ang gusto mong gamitin? Ang buton ko. Paano napunta sa kamay mo? Ang pagsasabi mo sa akin ng lahat ng ito, hindi lang dahil sa kabutihan, di ba? Ano ang kailangan mong ipagawa sa akin? Dapat si Fury ay may link button para makabalik siya sa orihinal niyang mundo. Nag-aalala ako na baka gumawa siya ng malalang hakbang mamaya. Humanap ka ng pagkakataon na makuha ang buton. Yana, pagkatiwalaan mo ako, sumpa ko, hindi kita niloko. Si Kiana yon, siya ang nagplano ng lahat ng ito para sa akin. Ah, napala, itong bagay na ito. Isa itong link button. Pinagawa ko ito ng espesyal. Para lang mahanap ka. Teka, paano niya malalaman ang tungkol sa link button? Hindi ganito ang unang bersyon. Professor, medyo may katuturan naman si Madam, sa totoo lang. Dagdag pa, nagmamadali kami para matapos sa deadline. Hindi pa nga bumabalik ang unang bersyon. Hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay, mananatili ka sa mundong ito habang buhay. Babayaran mo ang mga pagkakamali na nagawa mo. Yilsu. Pagkatapos ng lahat ng taon ng pagiging mabuti sa akin, hindi mo ba talaga ako minahal, kahit kaunti? Hindi. Maligayang pagdating lahat sa aming Time Machine Press Conference. Ang aming Time Machine, kasalukuyang gumagamit ng mixed reality and technology. Habang ginagamit, hindi ito magdudulot ng anumang pinsala sa katawan ng tao. Sa tulong ng makina, maaari nitong gawing virtual information ang mga pangangailangan ng tao. Pinapayagan din nito ang isang tao na bumalik sa panahon na gusto nila sa totoong buhay. Nakamit nito ang pinakamakatotohanang interactive na karanasan. Narinig ko na 2 taon na ang nakalipas, noong nasa kolehiyo ka pa. Nakuha mo ang So Group ng mabilis, at nakuha mo pa ang Fo Group. Maaari mo bang sabihin sa amin, kung may kwento, sa likod ng lahat ng iyon na hindi namin alam? Wala namang masyadong kwento, sa totoo lang. Gusto ko lang bumuo ng sarili kong negosyo. Tungkol sa pagkuha, sa Few Group. Dahil ang kanilang tech team ay isa sa pinakamahusay sa industriya. Pangulong Su, narinig namin na ikaw at ang pinakamayamang tao sa lungsod na ito. Ginoong Jiang, ay may magandang balita na paparating. Maaari mo bang ibahagi sa amin ng Sekreto kaunti? lang yan. May iba pa bang katanungan? Kung wala na, tatapusin natin ang press conference ngayon dito. Inaanyayahan namin ang lahat na pumunta at maranasan ang time machine.
Siguradong pagod ka na, Pangulong So. Ayos lang ako. Pero siguradong makakagamit ako ng masarap na tulog. Kaya, bago ka magpahinga, may libre ka bang oras? Para ilibre kita ng hapunan? Hindi ko inaasahan na ang isang tao mula sa marangal na pamilyang Jayang ay magbibiro ng ganyan. Sa wakas, gumana na rin ang internet mo. Oy, bata pa ako, alam mo na. Sige, libre ka ba bukas? Para samahan mo ako sa hotpot. Siyempre,